Dito sa Pilipinas, ang bawat lugar ay may kanya-kanyang pinagmamalaking tourist spot at kultura. Isa na dito ang Tagaytay City na matatagpuan sa Cavite. Ang Tagaytay ay tinaguriang the second summer capital of the Philippines at the most popular tourist destination in Calabarzon. Ano nga ba ang meron dito sa Tagaytay? Bakit ito ay paulit-ulit na binabalikan ng mga tao, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng mga dayuhan. Kaya't samahan nyo kaming maglakbay upang maipakita namin sa inyo ang tunay na kagandahan ng Tagaytay City. Papunta na kami ng Tagaytay. Kita ka naman eh. Yes, sir. So ngayon, nandito tayo sa Tagaytay City. At ililipat namin kayo sa iba't ibang tourist spots at delicacies na meron sila dito ay titignan din natin. So, tara na! Espasol yan. Makapuno siya sa kapal. Benta ko dito ate, tatluan na. Gawin ko nga apat, pwede ba? Go! Tingnan natin. Here our first destination, People's Park in the Sky, Tagaytay City. So ayan, makikita nyo namimili ako ng pwede kong ipampasalubong. Maraming damit, pagkain o ano man. Marami kayong pagpipilian guys. Marami kayo ditong pagpipilian. So ayan, ito na. Andito na tayo sa payment area bago tayo makapunta or makakit mismo dun sa taas. Dun sa tinatawag nilang People's Park in the Sky. So bago tayo makapasok, kailangan muna natin magbayad guys. Kasi kung hindi tayo magbabayad, hindi tayo makakapasok. So nagbayad kami ng 30 pesos. Kasi 30 pesos daw per person ang bayad. So ayan, nakita nyo, nagbayad kami. So hi guys! So dito tayo ngayon sa People's Park. So ngayon, itutur namin kayo. Aakyat tayo doon sa pinakamataas. Ayan na nga guys, makikita nyo, bakit na kami dun sa taas. Wala pa sa kalalaghatian talaga. As in guys, hindi ko na kaya dyan, as in, Charis. Sobrang pagod na ako. So ayan, pagdating nyo sa taas, may makikita kayong mga karatula. People's Park in the Sky directory, kung ano yung meron doon sa lugar na yun. Then may park rules, so basahin nyo yan guys, para maintindihan nyo, Charis. Then ay nakakit na nga kami sa hagdan. Then pagkakit namin dyan sa hagdan, may nakita kaming, yun yung tinatawag nila sigurong grotto. So ayan, may nakita kaming donation box. So, naglagay kami guys kasi syempre, mabait kami. Charis. So, ayan, pwede kayo dyan magdasal. So, magbigay ng donation. Optional lang naman yan guys. So, ayan, dito naman sa gilid, merong tirikan ng kandila. Yung kandila is may iba't iba siyang meaning, depende sa kulay niya. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And Dito makikita nyo yung magagandang view dito. Sobrang ganda dito guys, nakaka-relax. If may problema ka, basta ka dito. Diba? I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Ay, 20. Ano yan, Riza? Ano yan?
Charis. Parang alam mo, may mga bayad, depende siguro sa size. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I Ito yung mga handmade or gawa talaga ng mga tao. Isa yan sa nagpapatunay na ang mga Pilipino ay handmade. yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. So yun guys, pupunta na kami sa isang kainan dito sa Tagaytay at ito ay ang Tres Angel Eatery. Harap lamang ito ng People's Park and ayan, kinuha namin ang menu, namili kami and ang in-order namin ay bulalo. Target locked. Papapilas ka, ma'am. Naghanap na din kami ng aming upuan, which is ang kinuha namin ay ang nakaharap sa magandang view na nakapaligid sa kainan. At sa kainan na to ay may music din sila. Habang kumakain ka, nakakarinig ka ng music and nare-relax ka din. And ayan, siniserve na ni Kuya ang aming order, which is bulalo, 395 pesos, 2 to 4 servings na yan, with 2 rice na siya. So, mabubusog ka talaga dyan. Magkano nga siya? Issue? Sa halagang 395 may ganito. Then 395 then 2 rice. Ito lang? Okay nga pala. Ang dami na. Ang dami na. Yan, kumakain na ang mga person. Tinitikpan na kung masarap ba ang kanilang bulalo. Ayan, refill ni Kuya ang sabaw kasi ubos na yung sabaw namin. Sarap, ang laman. Sobrang daming laman ng bulalo nila, so hindi ka nalugi. Worth it naman yung price. And ayan, naubos namin ang in-order namin, simot. Kasi sobrang sarap, goods na goods. Ayan na yung bill, which is 395 pesos. Good for 2 to 4 person na. So, ayan guys, pagtapos nga namin kumain, ay umalis na din kami. So, may nakita kami mga turista. Okay, hindi lang to mga pang Filipino, kundi para sa mga foreigners din. So, ayan, pupunta na kami sa pangalawa naming destinasyon. Hello guys! Andito na naman kami sa isa pang destination na pinakasikat at pinupuntahan ng mga daming tao, hindi lang tulad ng Pilipino, pati rin mga foreigner. Foreigner! Rin mga foreigner. Dito ay Picnic Grove! Tara na! Let's go! So guys, ang entrance fee nga pala dito sa Picnic Grove is 75 pesos each. And guys, wag nyo po iwawala yung ticket nyo dahil valid po ito buong araw. Basta hawak nyo lang po yung ticket nyo, pwede po kayong lumabas. Ipakita nyo lang po para po makabalik pa kayo sa loob. So kung makikita nyo po, maganda po talaga yung view dito. Kaya hindi po tayo nagtataka bakit maraming dumadayo dito, mapa-Pilipino man or foreigners is dinadayo to dahil sa ganda ng view. Makikita nyo naman, napakaganda. Ayan, ang daming tao, talagang tourist spot siya. Sikat na sikat po yan sa Tagaytay guys. Napaka-presko po dito, ang lamig-lamig ng simoy ng hangin at ang ganda-ganda ng view. So ayan guys, meron ditong mga bilihan ng mga souvenir, mga pagkain. Kung gusto nyo po ng mga pasalubong, dito po kayo pumunta. Karamihan din sa nakita namin dito sa Picnic Grove ay magkakamag-anak, magkakapamilya, magkakaibigan, magkakaklase na pumapasyal dito. Marami rin kami dito nakita na meron lang silang dala na panlatag para hindi na sila mag-rent. Pero kung gusto nyo naman mag-rent, meron po sila ditong mga cottage. At ang cottage rates po nila is, ang table po 150 pesos, ang picnic huts naman 250 pesos at ang family shed naman ay 400 pesos. Meron din po ditong mga kabayo sa halagang 350 pesos. Makakasakay na po ang dalawa sa kabayo. Isang oras na po yon. Magpaikot-ikot po kayo hanggang sa Mahilo. Charing!
O yan guys, 'di ba? Kitang-kita nyo naman kung bakit talagang dinadayo talaga 'to. Tingnan nyo naman, may bridge pa dito, guys. Tsaka alam nyo ba, malapit yung Taal Lake dito or Taal Volcano sa Picnic Grove, kaya naman talaga namang sulit ang 75 pesos nyo. Ay ano, 'di ba? Ito yung mga cottage, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Umupo lang kami, guys. Wala kami pambayad dyan. Hindi naman kami kumain. Yan o. Ayan yung sinasabi ko. Taal Volcano. Sa halagang 75 pesos. Sulit na. Lahat na makikita nyo, guys. So guys, nandito kami ngayon sa Sky Ranch. Dito makikita natin ang iba't ibang rides. Kaya tara, samahan nyo kami. Ang music! So, ayan, habang pupunta tayo sa entrance, ay makikita natin ang itong board na to na parang mapa na kung saan ay nakalagay ang iba't ibang rides at kung saan ito makikita. And for the kaway-kaway, at ito naman ay nasa entrance na tayo at bumibili ng ticket. Ang ticket price nila is 100 pesos per person, and ayan, tatakan muna bago pumasok, which is patunay na nakabili ng ticket. And charan! Nasa loob na ng Skyland. Ngayong araw ay madami ang namamasyal upang subukan ang iba't ibang rides. Halimbawa na lang ang rides na ito. Makikita natin dyan na super saya talaga nila at na-enjoy nila ang rides. Dito nakikita natin ang Carnival Games, ang Classical Staple Carousel, Vikings, and Ferris wheel. First time daw po kasi sasakay ni Jeneline. So, ayun, sasakay siya. Sorry guys ha, paus lang. Ayun, dito siya sasakay sa Ferris wheel. Ferris wheel. Sa ticket booth naman, meron dito ang mga list ng mga rides with photos na para ma-idea tayo kung ano ang mga rides na ito. Sa halagang 200 pesos ay makakasakay ka na sa Ferris wheel. First time kong makakasakay sa rides na ito, kaya kahit kinakabahan ako dahil ako lang mag-isa, ay sinubukan ko talaga. Andito ngayon, mag-isa. Sumakay. Ganda dito, malamig. Ay, malamig. Habang dahan-dahang tumataas ang Ferris wheel, ay makikita mo talaga ang ganda ng Tagaytay. Sobrang nakakalimit siya, pero kahit mag-isa, ito masaya. Kasi tingnan mo, ang ganda! Ang ganda mo mga Tagaytay. Mula sa taas ay makikita mo ang mga iba't ibang rides ng Sky Ranch, pati ang ganda ng Tagaytay at Taal Volcano. Tanaw din dito ang iba't ibang gusali at mga kalapit na lugar ng Sky Ranch. Maaari mo din subukan ang nakaka-enjoy ngunit nakakabang rides, ang Drop Tower. Pwedeng-pwede ito sa mga taong hindi takot sa mga heights, ang zipline. Sa mga oras na ito ay pababa na ang Ferris wheel. Nag-enjoy ako sa pagsakay sa Ferris wheel. Ngayon ay palabas na kami sa Sky Ranch. Para sa pampasalubong, isa ang buko pie sa maaari mong bilhin. Nabili namin yan ng 100 pesos per box. Hi guys! Dito na po nagtatapos ang aming familiarization tour. Bye guys! I hope you enjoy! Bye!